tempting. Ayaw mong bumitaw at dahil sa ayaw mong bumitaw sa kanya kahit sandali lang, marami kang bagay o mga tao na talaga napapabayaan at hindi nabibigyan ng halaga, lalong-lalo na yung pamilya mo at yung sarili mo. Maraming times na pagod ka na pero ayaw mong bumitaw kasi nanghihinayang ka sa pera. Kasi isipin mo na, hindi ko na to kikitain ulit pag pinabayaan ko to, pag pinakawalan ko to. Nanghihinayang ka sa pagkakataon kasi sabihin mo na, ang daming taong nag-aantay ng ganito na mangyari sa kanila tapos namimiss ko, yung ganon. Lalo na nung nagsimula na ako sa Showtime. Welcome back! It's Showtime! I love Showtime so much. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya at di ko siya mabitawan, na ipagpapalit ko yung mga mahahalagang panahon ko para sa sarili ko, para sa pamilya ko. Minsan, gusto kong magpahinga, gusto kong umalis kasama yung pamilya ko, pero iniisip ko lagi, paano yung Showtime? Paano ako absent? Pag umabsent ako ng matagal, anong mangyayari dun sa programa? Baka mangarag yung segment, baka bumaba yung ratings. Lalo na sa punto namin ito sa Showtime, parang mula nung nawala yung franchise ng ABS-CBN, para kaming laging nangangapa sa dilim, para kaming laging nasa kalagitnaan ng bagyo na hindi namin malaman kung paano kami makakasurvive. At dahil sa sitwasyon na yon, hindi ko siya mabitawan. Hindi ko masabing, teka lang, aalis lang muna ako, magbabakasyon lang ako. Kasi parang lagi kaming nanganganib. Anytime parang pwede kaming mawalan ng time slot. Anytime pwede kaming mawalan ng istasyon kung saan kami umeere. Anytime pwedeng bumaba yung ratings namin at pag bumaba yung ratings namin, baka hindi kami i-renew. Yung gano'n, sa sobrang iniisip ko lagi yung Showtime, hindi ko talaga napaglalaanan ng oras yung sarili ko. At yung sarili ko na makasama yung pamilya ko.